Kung magkagera man ang China at Pilipinas, hindi lang bala ang babagsak kundi ang kinabukasan ng milyon-milyon. Ito ang hindi na mabura sa isip ng marami. Ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay parang bulkan na handang sumabog. Pero bakit nga ba tayo nauwi sa ganitong banggaan? Ano ang ugat ng lahat? Ang pinag-uugatang sigalot ay ang West Philippine Sea, bahagi ng mas malawak na South China Sea, kung saan maraming isla ang parehong inaangkin ng iba't ibang bansa. Mga islang pinagtatalunan: Spratly Islands, Calayan Island Group, Scarborough Shoal, Panatag Shoal. Paracel Islands, hindi inaangkin ng Pilipinas pero bahagi ng alitan sa ilalim ng batas ng dagat. May karapatan ang Pilipinas sa tinatawag na Exclusive Economic Zone o EEZ na abot hanggang 200 nautical miles mula sa baybayin. Pero ang China sa ilalim ng 9-dash line claim, inaangkin ang halos buong South China Sea, kabilang ang loob ng EEZ ng Pilipinas. Noong 2016, nanalo ang Pilipinas sa international arbitration pero hindi ito kinilala ng China. Ang lupa't dagat ay hindi lang likas na yaman, ito ang puso ng pagkakakilanlan ng isang bansa. Gaano kalaki ang China at Pilipinas? Sukat ng lupain. China, mahigit 9,600,000 square kilometers. Pilipinas, humigit kumulang 300,000 square kilometers. Populasyon, China, over 1,400,000,000. Pilipinas, over 120 million. Hindi palakihan ng katawan ng laban kundi paninindigan ng puso para sa karapatan. Lakas Militar, China versus Pilipinas, 2025. Nuclear weapons, China, over 350 nukes. Pilipinas, 0. Military personnel, China, over 2 million active, over 500,000 reserves. Pilipinas, around 150,000 active, over 130,000 reserves. Fighter jets, China, over 1,600. Pilipinas, around 12. Submarines, China, around 79. Pilipinas, 0. Tanks, China, over 5,000. Pilipinas, less than 100. Aircraft carriers, China, 3. Pilipinas, 0. Hindi pantay ang armas, pero pantay ang karapatang mabuhay at mapayapang mamuhay. Mga posibleng kakampi sa oras ng gyera. Kakampi ng Pilipinas: United States Mutual Defense Treaty, Japan, Australia, South Korea. ASEAN allies, posibleng moral support. Kakampi ng China, Russia, posibleng ally, North Korea, Pakistan, Iran, political support. Walang tunay na panalo sa digmaan, lahat ay talo kapag ang buhay ang naging puhunan. Bakit sobrang yaman ng West Philippine Sea? Tinatayang may oil reserves na hanggang 11 billion barrels. Natural gas na abot sa 190 trillion cubic feet. Napakayamang fishing ground, about 350 species. Transit route ng over $3 trillion na kalakalan taon-taon. Ang yaman ng kalikasan ay dapat pagbuklurin ang bansa, hindi pag-awayin. Kung magkagyera man, posibleng labanan. Kalayaan Island Group, Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal, Pag-asa Island, Palawan at Zambales Coastlines, Philippine Sea Airspace, Luzon Base Operations, South China Sea Naval Conflict. Kapag sariling lupa na ang ginagawang palaruan ng digmaan, wala nang ligtas kahit sa mga sibilyan. Sino ang pinakaapektado? Mga mangingisda sa West Philippine Sea, milyong Pilipinong sibilyan malapit sa conflict zones. Kabataan at mga pamilya, ekonomiya ng Pilipinas, supply chain ng buong Southeast Asia. Ang digmaan ay hindi lang laban ng sundalo, ito'y kalbaryo ng bawat inosenteng mamamayan. Posibleng epekto sa ekonomiya at kapayapaan. Food shortage dahil sa disrupted trade, inflation, pagbagsak ng turismo, pagtaas ng presyo ng langis, forced evacuations at refugee crisis, cyber attacks at propaganda war. Kapag pinili ang digmaan kaysa dialogo, ang kinabukasan ng isinasakripisyo. Saan patungo ang lahat ng ito? Tuloy ang pangingialam ng China sa ating karagatan. Halos araw-araw may mga barkong pandigma o Coast Guard na umaaligid. May mga pagkakataon pa na binabangga ang mga bangka ng mga mangingisdang Pilipino. Pero sa kabila ng lahat, nananatiling matatag ang mga Pilipino. Hindi natin pinipili ang gulo pero hindi rin natin ipamimigay ang atin. Ang tunay na tapang ay ang kakayahang tumindig para sa tama ng walang pagkamuhi.
Kung magkagera man ang China at Pilipinas, walang tunay na panalo. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang teritoryo. Ito ay simbolo ng ating dangal, kabuhayan at kinabukasan. Ang digmaan ay hindi biro. Ito ay apoy na walang sinisino. Bago pa man umabot sa puntong iyon, naway magtagumpay ang diplomasya, dialogo at hustisya. Gisingin natin ang mundo. Ipaglaban natin ang atin. Pero huwag hayaang ang buhay ay maging kabayaran. Like and share kung naniniwala kang dapat protektahan ang karapatan ng bawat Pilipino sa paraang makatao, makabayan at makatarungan.